Sa loob ng bahay tuluyan ni Logan, sa kabisera ng kaharian ng Grandia, sinabi ni Logan na natapos na ang unang araw ng pambansang ritual ng libing. Pinupunasan ni Logan at Patrick ang kanilang pawis. Habang ginagawa niya ito, iniisip ni Logan na hindi siya makapaniwala na magsisimula ang mga ritual sa umaga at matatapos sa gabi. Bukod dito, kahit inaasahan niya ang ganitong mangyayari, pagkatapos nito, nagsimulang magtipon ang mga basel mula sa magkabilang paksayon sa kanilang paligid, kinukulit sila hanggang sa huli. Sinabi pa ni Logan na ang pagtanggi sa kanila sa bawat pagkakataon ay nagsimula ng maging parang trabaho, habang nakatingin sa kanya si Patrick mula sa likuran. Doon siya nagsalita at tinanong ang kanyang anak kung balak niyang gamitin ang alinman sa mga paksayon. Nang marinig ito, bumaling si Logan sa kanyang ama at nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tinanong niya si Patrick kung nag-aalala siya, at sumagot si Patrick sa pagsasabi sa kanya na, sa totoo lang, kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay tulad ngayon, malalagay sa panganib ang kanilang pamilya. Anuman ang paksayo na kanilang gamitin, kailangan ng lakas ng alinman sa kanila upang pigilan ang pagsalakay ng Bifrost, ang kanilang pangunahing prioridad sa kasalukuyan. Sumagot si Logan na kung kinakailangan, may opsyon silang umasa sa kanyang master upang lutisin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi yun kinakailangan, dahil sinabi ni Logan na lulutasin nila ang mga ito bago pa man mangyari iyon, na nag-iwan kay Patrick na walang masabi. Nang marinig ito, tinanong ni Patrick si Logan kung ano ang kanyang plano, at sinabi ni Logan sa kanya na pumasok sa isang partikular na silid. Bumukas ang pinto, at isang boses ang bumati kay Logan, sinasabing matagal na panahon na. Ito ay walang iba kundi si Philip, na pawis na pawis. Nang makita ito, hindi alam ni Patrick ang iisipin, at tinanong niya si Philip kung ano ang ginagawa niya dito, habang nakangiti lang si Logan sa likuran niya. Sinabi niya sa kanyang ama na makikita na niya ngayon kung ano ang kanyang inihanda para sa pambansang libing. Sunod, mukhang natapos na ang 4 na araw ng pambansang libing, ang ika-4 ay nagdulot kay Logan ng sakit sa leeg, at napaka-boring na hindi niya masabi kung ito ba ang ika-4 o ang ika-5. Habang minamasahe ni Logan ang kanyang leeg, may isang lalaki ang dumaan sa kanya, at habang ginagawa niya ito, bumulong siya ng isang bagay. Tinawag si Logan na isang politiko na paniki. Isang taong kumakampi sa kung sinong panalo. Pagkatapos ay bumaling ang lalaki kay Logan, at sinabing tama si Count Bifrost. Habang tinitingnan ng lalaking papaalis, iniisip ni Logan si Count Bifrost. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, at sinabing nagtataka siya kung bakit hindi dumating ang mga sugo mula sa mga paksayon. Sinasabing mukhang nagsumikap si Bifrost sa pagsasalita kung saan-saan. Gayunpaman, walang balak si Logan na sumali sa bawat paksayon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang gumambala kay Logan, tinawag siyang manugang. Iyon ay walang iba kundi ang ama ni Eileen. Tumingin siya sa paligid, tinanong si Logan kung bakit siya nag-iisa, at nagtanong tungkol sa kanyang mga kamag-anak, tinanong kung hindi sila dumating. At sumagot si Logan sa pagsasabi sa kanya na kinailangan ng kanyang ama na bumalik sa kanilang tuluyan. Nang marinig ito, ipinaabot ng ama ni Eileen ang kanyang pagbati kay Patrick. Pagkatapos ay ibinato niya ang tanong na ayaw marinig ng sinumang lalaki mula sa kanyang mga biyenan. Tinanong niya si Logan kung nakapagdesisyon na siya sa petsa ng kasal. Sinubukan ni Logan na takasan ang tanong, sinasabi sa kanyang biyenan na, tulad ng dapat niyang malaman, nasa krisis ang kanyang teritoryo. Sa ngayon, ngunit sumagot ang ama ni Eileen sa pagsasabi na ang pagpapahayag ng ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay makakatulong upang mapigilan ang Bifrost. Nang marinig ito, sinabi ni Logan sa kanyang biyenan na hindi niya kayang magdesisyon ngayon, dahil papagalitin siya ni Eileen muli para doon. Pagkatapos ay tinanong ng ama ni Eileen si Logan kung ito ang kanyang unang pagkakataon. At tinanong ni Logan kung tinutukoy niya ito bilang kanyang unang kasal. Sinabi kay Logan na hindi siya mananahimik kung hindi ito ang unang kasal ni Logan. Ang talagang ibig tanungin ng ama ni Eileen ay kung ito ang unang pagdalo sa pagtitipon ng mga maharlika ni Logan, ang Grand Noblesse. Habang pinag-uusapan nila ito, may ilang ibang lalaki ang nag-uusap, kung saan tinanong ng isa kung gaano nakatagal mula noong huling pagtitipon.
At sumagot ang kanyang kaibigan sa pagsasabi, na kahit ang mga nasa ilalim ng titulong Viscount ay pinapayagang pumasok. At matagal na panahon na mula nang huli siyang dumalo. Nang marinig ito, sinabi ng isa na ipinapakita lamang nito kung gaano katakot ang pamilya ng hari sa pagkamatay ng kanyang kamahalan. Doon hinampas ng isang tao ang balikat ng lalaki. Ang taong ito ay si Logan, na parang hindi niya ginawa ito ng sinasadya, ngunit nagdulot pa rin sa lalaki na bumagsak sa lupa. Humingi ng paumanhin si Logan sa lalaki, habang sumisigaw ito, sinasabi kay Logan na mag-ingat sa kanyang dinadaanan. Inalok ni Logan ang kanyang kamay, sinasabi sa lalaki na hindi niya sinasadya, ngunit tinanggihan ito ng lalaki, tinapik ang palad ni Logan. Habang umaalis siya, tinawag si Logan na masyadong mayabang. Tinawag ni Patrick ang lalaki na hindi makatwiran at sinabi kay Logan na huwag mag-alala tungkol sa kanya, at sinabi ni Logan na tama si Patrick. Gayunpaman, tinitingnan pa rin niya ang lalaki, nag-iisip tungkol sa isang bagay. Habang naghahanda silang pumasok sa pagtitipon, iniisip ni Logan na, sa kanyang nakaraang buhay, nangyari ang kaganapan 2 linggo pagkatapos ng libing. Salamat sa deklarasyon ng neutralidad ni Felix, wala nang itinatago ang alinmang paksayon. Doon sinabi ni Logan na ang Grand Noblesse, sa kanyang nakaraang buhay, ay nagtapos sa kaguluhan. Ang nagudyok ay isang Viscount mula sa paksayon ng unang prinsipe, nadala siya sa tumataas na tensyon sa pagtitipon. Nagsimula siyang magmura kay Jordan Valtermin. Bilang resulta, nag-away ang mga panggit ng aristokrata, na lumabas sa kontrol, at humantong sa mismong mga superhuman na nagbanggaan. Tinawag itong split of the tongue na nagpabagsak sa bansa. Ang insidenteng iyon ang naging panimulang punto ng digmaang sibil, at ang Viscount na nagsimula nito ay papunahin ng matagal. At tila maayos din ang lahat sa takbo ng pangyayari sa panahong ito, habang naglalaban ang dalawang Viscount, nagtatalo kung sino ang dapat maging hari, kung hindi ang kanyang kamahalan na si Remain. At ang isa naman ay nagsasabing hindi ito maaaring mangyari, dahil ang kanyang kamahalan, ang unang prinsipe, ay buhay at maayos. Ang Viscount na sumusuporta sa unang prinsipe ay tinanong ang isa kung wala siyang respeto sa nakakataas. Ngunit sumagot siya na walang ganoon, dahil mas matanda lang siya ng ilang buwan, at sinabi ng unang Viscount sa isa na pigilan ang kanyang dila. Habang nangyayari ito, tila naiirito lamang ang dalawang prinsipe sa buong sitwasyon, at hindi man lang nagtinginan sa isa't isa. Nang marinig ang debate, napayuko ang isang hukom, hindi alam ang sasabihin. Naisip pa ni Logan na sa ganitong sitwasyon, hindi magiging katakataka kung may biglang bumunot ng espada. Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ng labanan sa panahon ng pagtitipon, nagkaroon ng panahon ng paghahanda, at pagkalipas ng 1 o 2 buwan, nagsimula ang unang labanan ng digmaang sibil. Gayunpaman, masyadong matagal ito para kay Logan, dahil kaya silang durugan ng beef roast sa panahong iyon. Kaya kinuyam ni Logan ang kanyang kamao, at sinabi na dapat magsimula ang digmaang sibil ng mas maaga, nang walang paghahanda. Habang iniisip ni Logan iyon, tumingin siya sa Viscount na hinambas niya habang papunta sa pagtitipon, na nagtatanggol sa ikalawang prinsipe, sinasabing matagal na nilang kinalimutan ang tradisyon ng pagbibigay prioridad sa panganay na anak. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nagpapasya sa karapatan sa trono, at ito ay kakayahan. Kaya naman, dahil nalutas niya ang isyu ng kalakalan sa imperyo, ang kanyang kamahalan, ang dakilang prinsipe Remain, ang pinakaangkop para sa trono. Nang marinig ito, ngumiti si Prinsipe Remain. Habang pinupuri siya ng iba, kinikilala na totoo ang sinabi ng Viscount. Nang marinig ito, tinanong ng isa pang Viscount si Viscount Clet kung anong kalokohan ito. At sumagot ang Viscount na walang sino man ang mas interesado sa mga usapin ng estado kaysa sa kanyang kamahalan. Iyon ay ang kanyang kamahalan, si Prinsipe Remain, at habang sinasabi niya iyon, nagsimula siyang damyugo mula sa kanyang ilong. Nang makita ito, natakot siya. Nawalan din ng salita ang kanyang katunggali sa debate, tinatanong siya kung ano ang problema. Pagkatapos ay inilagay ng Viscount ang kanyang kamay sa kanyang ulo, at nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang mga mata. Bigla siyang tila mahihimatay, nagsimula siyang gumalaw mula kaliwa papunta kanan, nawawalan ng balanse. Sa huli, natapilok siya, at bumagsak sa lupa.
Tumayo ang lahat, at humiling ang kanyang mga taga-suporta ng priest para gamutin ang lalaki. Hindi makapaniwala sina Logan at Patrick sa nangyayari. O sa totoo, tila ganito, dahil iniisip lamang ni Logan na hindi siya humihinga. Kaya talagang epektibo ang lason na itinurok niya sa kanya. Leafy grass. Pagkatapos iturok ito ng may puwersa at prituhin ito ng 3 araw para mapalakas ang konsentrasyon, ang mga katangian nito bilang gamot ay lubos na mapapabuti. At ito ay nagiging nakamamatay na lason. Isang nakamamatay na lason na nagdudulot ng pagdurugo ng mga daluyan ng dugo sa utak. Ang katotohanan ito ay malalaman 15 taon sa hinaharap, at ito ay isang bagay na matutuklasan ng Grandia Liberation Front para sa layunin ng pagpatay sa mga nakakataas na opisyal na kumokontrol sa imperyo. Hiniling ni Logan kay Philip na dalhin sa kanya ang mga kinakailangang halamang gamot ilang araw ng maaga. At sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na karayom sa kanyang singsing, naiturok ni Logan ang lason sa Viscount bago magsimula ang pagpupulong. Bagaman hindi ito makakaapekto sa isang kabalyero o isang salamangkero, laban sa isang normal na aristokrata tulad ng Viscount ito ay napaka-epektibo. Ang lalaking ito rin ang ika-9 na target ng pagpatay ng Grandia Liberation Front, codename Parasite, at sinabi ni Logan na sa buhay na ito, puputulan niya ang matigas na buhay na iyon bago niya maipagbili ang bansa. Pagkatapos ay tumingin si Logan sa mga prinsipe, iniisip ang nag-iisang tanong na nananatili ngayon. Ano ang gagawin nila ngayon, lalo na dahil galit na galit si Remain sa nangyari?